Minamahal tayo po ay dumalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay magipagkaisa po tayo. Opo, dakila. At mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyari sa pangalan po ng aming pinakamamalapit Kristo sa hapong ito, sa oras na ito, bago pong lahat-lahat. Kami po lubos na nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa mga pagkukulang, mga pagkakamali, mana Panginoon. Sa unang dalangin namin, minamagkagalang-galang namin, mga pastor, mga Panginoon. Sa aming pag-aaral, mga Panginoon, buksan mo po ang aming pangunawa sa mga salita mo, mga Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po kami. Lalo ng abang lingkod sa ganakin sarili, wala po talaga akong magagawa sa ganakin sarili. Patuloy ko umasa sa iyo. Gawin mo lang po tayo pangipalong Espiritu, wala maunawaan namin salita. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, nalasin mo pag-alinlangan sa aming mga puso't isipan, wala Panginoon, sa mga banal mong salita, kaya sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangunang dalangin, paglunod ng balang propeta, sama-sama namin sinasaway, tinataboy, lahat ng mga demonyong adlang, mga masamang espiritong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Puri ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po makaupo na po, mga minamahal. At God bless you po. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan sa apong ito, mga minamahal, tayo muna po ay sama-sabang nagpapabot muna ng pinakamatas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na nagpagligtas, ang lumikha ng langit ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat. Ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, walang iba ang ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo, ang ating buhay na Diyos. Misana pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Yung palakpak na busog, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang pinapalakpakan natin dito, ang may-ari ng ating buhay, ang ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya kapag pumalakpak, palakpakan natin ang ating manapangin talagang masigabong palakpak. Amen. Ang ating laging ipinapaabot sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! At pangalawa, tayo po'y sama-sabang nagpapaabot ng dobleng pag-ispito pag-galo sa pag-ginamit po para sa ating makaligtasan na sila po'y patuloy nating inaalala ang kanilang pinagpalang buhay, ang kanilang pinagpalang banal na katurang pagtuturo, pagmamahal ng ating mga magulang natin sa mga Panginoon, ating minamahal at kagalang-galang natin po malapastong ating mga evangelista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, ang banal na propeta po ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating beloved assistant pastor, ang ating beloved Mama Dear, praise God, sa hapong ito, sama-sama po natin pinapaabot ang mapagpalang hapon sa lahat po ng mga beloved children natin, minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mula sa kanila pong minamahal na po at minamahal na manugang, praise God, mapagpalang hapon na po sa kanila, praise the Lord, sa hapong ito, pinapaabot ko pong mapagpalang hapon sa lahat ng aking kapwa magagawa, sa pangunan ng ating beloved ordained preacher Edwin Montes, sa kanyang pumahal na pamilya, sa lahat po ng maginagamit po ng ating buhay na Diyos, sa kanyang balabasan, sa lahat ng ating mga minamalibi na makapatiran. Praise the Lord, nakadalo po sa araw na ito, maging sa lahat ng ating mga bisita, kung mayroon po, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer na ngayon lang po nakatungay sa tunay na gawain ng ating malapangin. Welcome po kayo sa tunay na pamilya ng ating malapanginoon, sa tunay na iglesia ng ating malapanginoon, sa tunay at totoong paglilingkod sa ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Praise the Lord. Mapagpala nga po na po sa ating lahat sa matamis na pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. At tayo po ay magbukas ng salita ng ating mga Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Alam po natin, hindi lang tayo sa Diyos, kundi tayo po mga narito, mga tinuguri, mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya marapat lang na ating pong pakinggan mainam ang salita ng ating mga Panginoon. Ating pong buksan muna po yung dalawang versikulo sa mga Bible reader. Ating kindly po. Praise the Lord. Ayon po dito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 7, karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Ito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sumakanya nawa ang kalulhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. God bless you sa ating mga kapatid. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal makapangyarihang salita. Praise God. Ang ating pong tema sa hapong ito, bigyan po natin ng pamagat, karunungan mula sa Diyos. Praise God. Sa katotohanan, mga minamahal, isa po sa napakahirap na bagay ng isang tao po ay hindi magkaroon ng karunungan o kaalaman mula sa Diyos. Na ang katotohanan, hindi po niya magawang masunod
ang kalooban ng Diyos. Hindi niya maunawaan kung bakit siya narito sa daigdig na ito. Hindi niya makikita yung mabuti at masama. Kaya marami pong mapapahamak na tao. At sa mga ibang mga mananampalataya, maraming mawawala sa paglilingkod sa Diyos dahil sa tinatawag na kamangmangan. Amen po ba? Dahil sabi ng banal na kasulatan, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasira o napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa mundong ito, marami pong mga tao na napakatalino. Naging abogado, abogasya, naging doktor, naging presidente sa iba't ibang bansa. Marami pong mga tao na matatalino sa mundong ito. Subalit, makita natin, napakagulo ng mundo po natin. Amen? Napakagulo. Praise God. Isa po dito, kaya napakagulo. Patuloy na sumasama ang mundo. Dahil isa sa dahilan, ang tao kulang sa kaalaman. Kaalaman mula sa Diyos. Yan ang katotohanan. Amen po ba? Lalo magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Pedro, bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, magsilago tayo sa kaalaman sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya, maraming naging Kristiyano. Maraming Kristiyano na hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating malapangin, nawawala sa paglilingkod sa Diyos dahil mababaw lang yung pakakakilala nila sa ating malapanginoon. Mababaw lang. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, magpakalago tayo sa kaalaman, sa pagkakakilala sa ating malapanginoong Jesucristo. Ang ibang mga Kristiyano katulad ng loro. Alam niyo po yung loro? Yung loro, natuturuan yan. Kapag naturuan, nakakapagsalita. Pero ang loro, hindi niya alam. At hindi niya nauunawaan kung ano yung sinasabi niya. Amen po ba? Ang mga ibang mga Kristiyano, dumadalo, nagpupuri, nagbabasa ng banal na kasulatan, nakikinig ng salita ng Diyos ngayon. Pero hindi nila alam kung gaano kahalaga po ang kanilang ginagawa. Hindi nila naunawaan kung bakit sila dumadalo. Bakit tayo dumadalo? Mga minamahal, bakit tayo dumadalo sa gawain ng malapanginoon? Kaya tayo dumadalo, mga minamahal ko, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Amen? Dahil kung wala ang ating malapanginoon, matagal na po tayong napahamak. Amen po ba? Lalo magsabi, praise the Lord. Nilalang tayo ng Diyos, hindi lang kumain ng kumain, magtrabaho ng magtrabaho, magkamal ng pera. Kundi sabi ng Biblia, kaya tayo nilalang ng Diyos upang sumunod, maglingkod sa Kanyang, matakot sa Diyos, sundin ang Kanyang utos. Anong utos ng Diyos? Yung ating pagdalo sa gawain ng ating malapanginoon. Bilang tayo ng malayong pagkakataon maghanap buhay, Lunes, Martes, Minsan, mayroon pang Huwebes, Sabado. Subalit, yung mga ibang mananampalataya, akala nila ang paglilingkod yung kapag naisip lang bang dumalo, doon sila dadalo. Kapag may problema, doon lang sila dadalo. Kapag may karamdaman, malubang karamdaman, dinadalang mga pagsubok sa kanilang buhay, doon lang sila nagsusumigasig, naglilingkod sa ating Panginoon. Doon lang nila naiisip.
Hindi po ganon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kundi kaya tayo narito upang ang Diyos ay ating paglingkuran. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos ngayon? Upang pakainin natin ng ating mga kaluluwa. Dahil ang kaluluwa natin, kapag nagutom po ito, mga minamahal ko, delikadong bagay. Amen po ba? Kapag naging malnourished yung ating kaluluwa, pati kasabay na rin yung ating mga physical, mga minamahal. Manghihina, pagkakaroon ng karamdaman dahil mawawalan tayo ng pananampalataya kapag kulangan tayo ng salita ng ating Malapanginoon. At lagi natin tandaan, ang salita ng ating Malapanginoon hindi po mananatili. Sabi ng banal na kasulatan, darating mga minamahal ko ang pagkagutom ng salita ng ating Malapanginoon. Darating ang panahon, mawawala na tayong hindi na natin mapapakinggan na malaya ang salita ng ating Malapanginoon. Praise God. Lahat magsabi, praise the Lord. Gusto mo bang pakinggan ang salita ng ating Malapanginoon? Mawawala na ang pangangaral ng salita ng ating Malapanginoon. Kaya ito po yung malayang pagkakataon na laging ibinibigay ng Diyos. Amen? Na lagi pa natin marinig ang salita ng ating Malapanginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil kapag taimtim tayo nakikinig ng salita ng ating Malapanginoon, pinapakain natin yung kaluluwa po natin. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Inuulit ko, maraming mga taong matatalinong mga tao. Amen po ba? Makita mo, napakatalino, mga minamahal ko, subalit ang pinupunasan niya, ang Diyos niya, yung napakalaking rebulto sa altar niya, ng mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Napakatalinong tao, mga minamahal, matipuno yung katawan, subalit ang puso niya, babae, umiibig din sa kapwa lalaki. Napakaganda yung mukha. Praise God. Subalit ang puso niya, lalaki, umiibig sa kapwa babae. Mga minamahal. Kaya totoo yung sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasisira, napapahamak dahil sa kakulungan ng kaalaman. Subalit tayo ngayon nandito, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Bakit? Ibinigay ng Diyos ang totoong mga pastor. Amen? Na galing mismo sa puso ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Nasabi ng Biblia, binigyan tayo ng totoong mga pastor ayon sa kanyang kalooban mula sa puso ng ating Malapanginoon upang kakandili ng ating kaalaman at unawa. Lahat magsabi, praise the Lord. Nilatag sa atin, ipinangaral ang salita ng ating Malapanginoon, ang ating mga magulang sa ating Malapanginoon. Wala pong tinago. Amen po ba? Walang itinago. Praise God. Ipinangaral ang buong katotohanan. Kaya napakinggan natin, sumampalataya tayo tumalima. Mga minamahal, pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Amen? Yung mga karamdaman natin, lubos na pinagaling. Yung mga problema po natin, ito'y linutas ng ating Malapanginoon. Pinilatan ng kapayapaan natin, ng ating mga puso't isipan. Yung magulong buhay natin, inayos ng ating Malapanginoon. Walang direksyon. Ginawa pong pinapayapa ng ating Malapanginoon. Binigyan, mga minamahal ko, ng tamang direksyon patungo sa pagsunod sa kalooban ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, nabasa natin, yung kawikaan, karunungan, ay pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kunin ay ang unawa. Kaya si Haring Solomon, ang unang iligi niya sa Diyos ay hindi po upang siya po ay yumaman, magkamal ng mga kayamanan, kundi unang iningi ni Solomon ang karunungan at ang kalaman. Kaya nalugod ang ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Pati yung hindi niya iningi ay ibinigay ng ating dakilang Diyos. Pakibasa po sa 2 Kronika, Kapitulo 1, ang talatay 7
hanggang 12. Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 12. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Salomon at nagsabi sa kanya, "Hingin mo ako ano ang ibibigay ko sa iyo." At sinabi ni Salomon sa Diyos, "Ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito. Sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki?" At sinabi ng Diyos kay Salomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nangapupuot sa iyo, o humingi kakayanang mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Dito po sa 12, karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari, na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen! Kaya si Hari Solomon, ang unang hiningi niya sa Diyos ang karunungan at ang kalaman. Kaya lubos na lulugod ang ating malapang, pati yun din niya hiningi ay ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya dapat po pala yung mga tunay na mga anak ng Diyos, hindi pala tayo dumadala, Panginoon, pagpalain mo ako sa material, pagyamanin mo ako. Hindi pala ganun, dahil alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ang dapat palang ingin natin, katulad ni Solomon, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, kaalaman mula sa Diyos, mula sa iyo. Amen po ba? At magsabi, praise the Lord. Dahil kapag sumaatin ang karunungan at ang kaalaman ng Diyos, katulad ni Haring Solomon, pinayaman siya ng ating Panginoon. Nalugod ang ating Panginoon. At magsabi, praise the Lord. Dahil kapag sumaatin ang karunungan at kalaman, siya ang papatnubay, siya ang magagay sa atin kung anong marapat nating gawin. Amen po ba? Sa gitna ng kahirapan, lalo sa panahon po natin ngayon, mga minamahal ko, hindi po tayo mababalisa, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot, kahit tumaas man ang presyo ng bilihin, mga minamahal. Tataas ng tataas. Dahil ang karunungan ay nasa atin, ang kalaman ay hininga natin, ipapaunawa ng Diyos lahat ng bagay. Igagay tayo ng ating Panginoon kung papaano tayo makasunod sa kanyang kalooban. Kapag sinunod natin ang kalooban ng ating Panginoon, praise God, ang Diyos ay malulugod. Amen po ba? Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya napakalaga, amen, magkaroon tayo ng karunungan, kalaman mula sa Diyos. Praise God. At tingnan niyo po yung mga tao ngayon nagkakagulo. Praise God. Bakit sila nagkakagulo? Wala silang kapayapaan, natatakot sila. Isa sa dahilan, wala sila. Wala silang unawa, wala silang karunungan mula sa Diyos. Subalit sa atin, ibinigay ng Diyos, ipinaalam ng Diyos sa atin kung ano po yung ating marapat na gawin. Amen po ba? Upang tayo makasurvive sa ganitong panahon, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Lalo tayong magpapakainit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo mababalisa, hindi tayo matatakot dahil nasa atin ang karunungan na mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi dito, paano makakatulong sa atin ang karunungan mula sa itaas at ang pagiging malago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakalaking tulong po pala sa atin ito. Sabi ng Biblia, hindi na tayo magiging tamad at walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatay 8 hanggang 11.
Ang ikalawang sulat ni Pedro, 1:8 hanggang 10. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad at mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, lalo... Amen. 8 hanggang dito muna po. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. God bless you po. Sa ating mga minamahal, sabi dito, hindi tayo magiging tamad at walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Napakalaga na magkaroon tayo ng karunungan at tayo po ay magiging malago sa paglilingkod sa ating walang Panginoon. Nasabi ng Biblia, hindi tayo magiging tamad. Ibig sabihin, magsusumikap ka. Kapag nasa iyong karunungan ng Diyos, sisikapin mo na magawa ang kalooban ng ating walang Panginoon. Hindi ka na lang mananatili na gano'n na lang yung paglilingkod mo. Kung maisip mong dadalo, doon ka lang dadalo. Mga minamahal. At magsabi, praise the Lord. Lagi kang tinatamad, lagi kang busy. Wala kang panahon na maglingkod sa ating walang Panginoon. Hindi, kapag nasa iyo ang karunungan ng Diyos, hindi aayaan ng Diyos na manatili ka sa ganung kalagayan. Lalo magsabi, praise the Lord, magsusumikap ka, praise God, na magawa ang kalooban ng ating walang Panginoon. At sabi dito, walang bunga. Hindi tayo ayaan na maging tamad at walang bunga sa pagkakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag nasa iyong karunungan na nagmumula sa Diyos, mga minamahal, yung buhay mo, lubos na babaguhin ng ating walang Panginoon. Amen? Iiwanan mong lubusan yung gawang makamundo, makasanlibutan. Hindi ka na makakasilamuha pa sa mga gawang sanlibutan. Lahat magsabi, praise the Lord, iiwalay ka na sa mga makamundong gawa. Lahat magsabi, praise the Lord, babanalin ka ng lubusan ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? At yung kahinaan mo, mga minamahal, tayo lahat may kahinaan. Ito po, dahil nasa atin ang karunungan, ito po ay hindi pinagbibigyan, kundi ito po'y pinaglalabanan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Tuturuan tayo ng ating mga Panginoon kung paano natin mapaglabanan, mapagtagumpayan ng ating mga kanya-kanyang kahinaan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. At sabi pa dito, paano makakatulong sa atin ang karunungan mula sa taas, itaas at pagiging malago sa paglilingkod sa ating walang Panginoon. Sabi dito, hindi na tayo matitisod kailanman. Amen? Sabi ng Kapitulo 10, unang Pedro Kapitulo 1, talatay 10. Ito po sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 10. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Ikalawang Pedro 1, talatay 8. Father, Ikalawang Pedro Kapitulo 1, talatay 8. Ang ikalawang sulat ni Pedro, talata 1, ang talata ay 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapitulo 10, tuloy po natin sa 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at
pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kapag nasa iyo pala ang karunungan, kaalaman na bumula sa Diyos, na sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sabi doon, magiging panatag ka sa pagkatawag. Lahat magsabi, praise the Lord, pagkahirang sa iyo, sabihin, maiisip mo lagi na sa milyong-milyong tao, isa ka sa tinawag ng Diyos upang mapabilang sa kanyang mga totoong mga anak. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord, dahil maraming mga tao na gustong maging tunay na anak ng Diyos. Maraming nanalagsis sa katotohanan. Maraming gustong makaalam ng katotohanan. Makarating sa tunay na paglilingkod. Hanggang sa panahon pong ito sila'y bigo na hindi nila nasumpungan ng tunay itong paglilingkod. Subalit tayo ay lubos na pinagpala ng ating mga Panginoon. Ang Diyos mismo ang tumawag, umiran sa atin, dinala tayo sa totoo at tunay na paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. At sabi pa doon, sapagkat kung gawin natin ang mga bagay na ito, ay hindi tayo matitisod kailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin, kapag nasa iyo pala ang karunong kaalaman ng Diyos, praise God, kailanman hindi ka makakakita ng katitusuran. Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit maraming mga tatitisod na mga Kristiyano? Bakit maraming mga marandaming Kristiyano? Praise God. Dahil kulang sila sa kaalaman ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. At sabi pa dito, sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, saan masusumpungan ngayon at papaano makakamtan ang karunungan ng gagaling mula sa Diyos? Lahat magsabi, praise the Lord. Gusto ba nating malaman, mga minamahal, saan masusumpungan at papaano makakamtan ang karunungan na nanggagaling mula sa Diyos? At ito po ay, sabi ng Biblia, Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 5, Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ito po pala hinihingi sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi naman kakakada ka na bibigyan ka ng karunungang kaalaman, kundi pala ito'y inihingi mo pala sa Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Hiningi pala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Lalo minsan, para bang nagkukulangan tayo ng karunungan, nasabi ng Biblia, humingi ka sa pamamagitan ng panalangin. Sabi ng Biblia, siya'y nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ibibigay sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi ng Kawikaan, Kapitulo 2, ang talatay 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig na gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. At ano pa? Paano pa natin makakamtan? Sabi ng Biblia, Kawikaan 9, ang talatay 10. Sa mga Kawikaan 9, ang talata ay Gs. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagsimula ng karunungan. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin po pala, hindi pala sa atin ito kung hindi tayo magkakaroon ng buong takot sa Diyos. Magtakot na magkasala sa harapan ng ating Panginoon, labagin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung mga tao, mga minamahal, patuloy sa pagkakasala. Kaya lalo silang napapahamak sa mundo natin, lalong sumasama ng sumasama. Bakit? Ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, walang takot na gumawa ng kasalanan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ito po ay masusumpungan at may bibigay pa lang ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak at magiging anak pa. Sabi dito, maglingkod sa Diyos ng buong pagkatakot.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng karunungan at pagkakilala sa banal na kaunawaan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Sabihin, kapag mayroon kang buong takot sa Diyos, takot ka na mag-absent, takot ka na hindi mo maibigay yung para sa Diyos, takot ka na hindi mamuhay na may kabanalan. Amen? Kahit saan ka pumaroon, masumpukan ng Diyos, nakalugod-lugod at banal sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Doon pala, mga minamahal, doon pa lang natin masusumpukan, makakamta ng karunungan na gagaling sa Diyos. Maglingkod tayo ng buong takot sa Diyos. At sabi pa dito, awit ni David 1, ang talatay 1 hanggang 3. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daanan ng mamakasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos upang masumpungan natin, makamtan natin ang karunungan mula sa Diyos. Sabi dito, laging magbasa at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen po ba? Mayroon po ba tayo mga Biblia? Lahat na may Biblia, magsabi, praise the Lord. Yung mga walang Biblia, sikapin po natin tayo magkakaroon ng Biblia. Yung iba naman, nahihiyang magkakaroon ng Biblia. Natatakot sila, lalo na kapag malaki. Nahihiya sila. Baka sabihan ng mga kapitbahay nila, mga labos, uy, si pastor. Alam niyo ba kapag sinabi kang ganun, dapat taas noo ka. Hindi ka natatakot, nahihiya ba? Mga minamahal. Kapag hawak mo ito, kasama mo ang Diyos. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi mo kinakaya na dala-dala mo ang banal na salita ng ating Panginoon. O yung iba naman, naiiya, ayaw nilang magdala daw ng malaking Biblia. Gusto nila yung malaki, ay maliit, para maibulsa nila daw. Naiiya ba sila? Huwag po, mga minamahal. Amen? Huwag tayong mahiya na magdala ng salita ng ating Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Lalo't higit, lagi mong buklatin at basahin, pagbulay-bulayan, upang masumpungan, maibigay sa iyo ang karunungan nagbumula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi dito, kapag natagpuan mo ito, sumaayo ang karunungan mula sa Diyos. Matatagpuan mo ang kayamanan at pagpapala na pangako ng Diyos. Sa huling talata, mga minamahal, Kawikaan 8:10. Uling talata na po yan. Kawikaan 8:10 hanggang 11. Talon sa 18 hanggang 19. Yan na po yung uling talata. Mga Kawikaan 8, Gs hanggang 11, talon sa 18 hanggang 19. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak, at ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto, sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi. 18. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na ginto. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapag natagpuan mo ito, sumaiyo ito, higit pa sa kayamanan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak, at ang kalaman ay higit kaysa dalisay na ginto. Kapag ang karunungan ay maigi sa mga ruby at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Ibig sabihin pala, kapag nasa iyo ang karunungan ng mula sa Diyos, ikaw na yung pinakamatalino, ikaw na yung pinakamayaman na tao sa bundong ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, sa talatang 18, mga kayamanan, karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging mga kayamanan, katuwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na ginto, at ang pakinabang sa akin ay sa piling pilak. Palakpakan po natin
ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya mga minamahal, lalo na sa panahon po natin ngayon, purihin ang ating mga Panginoon. Nasa panahon po tayong nagkukusada sa darating na April 4 and 5. Mga minamahal, kapag tayo po'y may karunungan na bumula sa Diyos, hindi natin ipagkakait. Mga minamahal ko, ang ating pong tulong sa gawain ng ating mga Panginoon. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ikaw ay magiging malago dahil nasa iyong karunungan, kaalaman ng Diyos. Kapag ganitong panahon, kapag tayo ngayon ay malapit na po yung kusada, hindi tayo nanghihinayang sa tinutulong natin sa gawain ng ating mga Panginoon. Dahil habang tayo tumutulong, habang tayo nagbibigay, ang pangako ng Diyos, ang mga kayamanan, amen, ang mga pagpapala ay ibubuo sa iyo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay Diyos. Higit sa lahat, ang kayamanan na spiritual. Ipapaunawa ng Diyos, igagayad ka ng Diyos kung ano yung marapat mong gawin. Ika'y mananatili at mananatili hanggang sa muling napakalapit na pagbabalik ng ating malapan. Tumayo po tayo at awitan natin ng isang awitin ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ng ating Panginoon. Isang awitin na papuri natin sa ating Panginoon. Sabi ng ating awitin na ating idinadalangin lagi na ipaunawa ng Diyos ang kanyang kalooban. Malaman natin ang malalalim na bagay patungkol sa ating mga Panginoon upang tayo po'y makapanatili hanggang sa muling pagbabalik ng ating mga Panginoon. Awitan natin ang ating mga Panginoon ng isang awitin na papuri natin. Habang inaawit natin ang awiting ito, tayo po'y magbulay-bulay. Sabi ng banal na kasulatan na ating napag-aralan, kapag sumayo pala yung karunungan ay kaalaman, ikaw na yung pinakamatalino at pinakamayaman na tao sa mundong ito. Just the time I feel that I believe Hallelujah. in the might of sin. Hallelujah. Just the time I feel my mind being born. Habang inaawit natin ang awiting ito sa palangan ng lahat ng mga nakakaalam, tayo po'y magkaisang magpuri sa Diyos. When the race begins to move, Hallelujah. I know the Spirit's Nais ng Diyos ipaalam sa atin ang malalalim na bagay patungkol sa ating mga Panginoon. Gusto ng ating mga Panginoon ibigay sa atin ang kaalaman, ang karunungan na naggagaling sa Kanya upang tayo makapanatili hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. deep within my soul. I want To know You, Lord, I want to know You. Feel Your heart and know Your right. Looking in Your eyes, there's up within me. Rise, I say, I want to know You. Habang ginawin natin ang awiting ito, tayo po ay magsumako. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. when my daily needs ordinarily this life is all. My heart begins to beat sensitivity to hear His Purihin ka ba ng God. Abutin mo ang Diyos. Hallelujah. Praise and set my face and face as
papuri. Christ that Ay, sa ating mga saved Panginoon. Hallelujah. Lord, I want to know you. Diyos ng makilala ka. Nang lubusan ay aking hangarin. lagi kong dalangin. Ang puso mo't kalooban, sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa Hallelujah. buhay. Nang makilala kang tunay. O Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin, ang puso mo't kalooban, sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay. at makilala kang tunay. Mga minamahal, habang nakataman natin ang presensya ng ating mga Panginoon. Napakamapalad natin, mga minamahal. Dahil ipinaunawa ng Diyos ngayon kung bakit tayo narito sa mundong ito. Narito tayo upang ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Paglingkuran ng ating mga Panginoon. Gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Na dati-dati hindi natin alam ang ganitong pagsamba. Hindi natin alam. Ang Diyos pala, mga minamahal, ay napakabait. Ang Diyos pala hindi nakikita. Siya'y Espiritu. Hindi nakikita, subalit siya'y ating nararamdaman. Dahil ibinigay ng Diyos ang totoong mga pastor na galing sa puso ng ating mga Panginoon. Sila po ang nagpaunawa sa atin upang malaman natin, maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Patuloy tayong umawit sa ating mga Panginoon. O Diyos, nang Makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin, ang puso mo't kalooban, sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay. Hallelujah! Panginoon na mga buti ng Diyos. Makilala ka, Inubuhi ka namin, inuwalati ka namin, O Diyos. Hallelujah! Diyos, ang Kilala ka! nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin, ang puso mo't kalooban, sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay. At makilala kang tunay. O Diyos! Diyos, ang makilala ka, Hallelujah! lubusan ay aking hangarin. Hallelujah! Hallelujah! Dalangin, ang puso mo't kalooban, Hallelujah! sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. Ngunit ang ating mga Panginoon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan.
Ama mo, naramdaman natin ang kanyang napakatamis na bisensya. Tayo mo dumulog sa tulong ng biyaya. Tayo manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, nakilang pagpala po namin ang Diyos na makapangyari sa lahat. Oras na ito, kami labis nagpupuri ng papasalamat sa mga salita mo na patuloy pong nagpapaalala sa amin upang hindi namin makalimutan, O Diyos, ang iyong mga banal mong salita, ang iyong mga utos, kautusan. Sa Pangulang Dalangin, paglunang kami binamagkagalang-galang namin mga pastor, mga Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang lubos na kaalaman, lubos na kaunawaan, karunungan, upang kami manatili. Upang maunawaan namin ang malalalang na bagay patungkol sa iyo, Diyos. Tawarin mo kami. Sa hindi namin nababantay ng aming mga sarili, nasupukan mo kami sa aming mga kainaan. Sana sasaktan ka namin, patawarin mo kami, mga Panginoon. Sa Pangulang Dalangin namin na magkagalang-galang namin, mga pastor, dinadalangin namin the beloved children, grandchildren, great-grandchildren, sa loplo namin binamagkagalang-galang namin mga pastor, mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, karunungan, katatagan, ipagkaloob po sa kanila, mga Panginoon. Hallelujah, kabalikan natin ang mga manggagawa, lalo mga inatasan mo na mangulo sa iba't ibang lugar, ibigay mo ang mahabang buhay, kalusugan, karunungan, mga Panginoon, upang patuloy maisulong, may pagpatuloy lahat ang mga gawain mo. At sa muling araw na ito, patuloy mo lalong ipakilala tunay mong gawain sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundo na ito na ikaw ang Diyos na buhay na dapat ilang paglingkuran nasa wala sa katotohanan, dako mo sa buong katotohanan, patuloy mong kasangkapanin lahat ng mga gawain mo, hindi lang sa aming bansa, bago sa buong mundo, sa iyong lalapit na bala ng kausada mo na Panginoon, na patuloy kang magligtas sa bayan po ng Irona, mo na Panginoon, pagkaisal mo lahat ang iyong mga anak sa buong Tarlac, sa ikatatagumpay muli ng iyong banal mong kusada, mo na Panginoon, at dinadalangin namin, mo na Panginoon, hallelujah, ang aming bansa, ang nagpipintong kaguluhan, ang nagpipintong panganib sa aming bansa sa buong mundo. Alam po namin na ito'y pinaitulutan mo. Mga Panginoon, ang aming mapagtanto, mga Panginoon, ito'y pahiwatig mo na napakalapit ang iyong pagbabalik. Subalit alam po namin na ikaw nga kapangyarihang Diyos, kontrolado mo lahat ng bagay, mga Panginoon. Alam po sa maraming maliligtas, mga Panginoon, upang patuloy na may pangaral pa yung salita, na mag-ari pa rin ang katahimikan sa aming bansa sa buong mundo, mga Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo nga aming mga kapatid, pagalingin mo ang mga karamdaman nila, lutasan mo ka lang po problema. Igit sa lahat, ihanda mo kami sa muling napakalapit na pagbabalik. Mala Panginoon, ihanda mo kami, pakabalalan mo, pakatibayin mo ng aming mga puso, hanggang sasalubong mo kasi kayo babalik. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ng ating mala Panginoon ka sa oras na ito, tayo po'y magkakaroon ng mga siling, at tayo mga karamdaman. Itaas natin ang isa, ipatong natin sa bagay ng katawan kung nandun po ang ating mga karamdaman. Praise God. Kung mayroon tayong mga problema, dalawang kamay, itaas natin. Kung mayroon tayo pong mga bisyo na natin, paminsan may lumalabas sa ating mga mahalin na sa mga bibig po natin, yan po lahat ay gawa ng kaaway, taboy natin, mga minamahal. Praise God, sama-sama po tayo. Hallelujah, manalangin. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyari sa pangkalatang panalangin po namin, sa Pangulang Dalangin, pagluhod ng balang pagpera sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway, tinataboy, lahat ng mga demonyo, mga karamdaman, all kind of sickness be healed, complete healing and curable sickness, demons of asthma, demons of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, hallelujah, pagka-paralyze, pagka-paralitiko, sakit sa puso, magsilayas kayo sa makapangyarihang pangalan, complete healing, the mighty name of Jesus, problem be solved, by just begun, in the mighty name of Jesus, kasal be healed, complete healing, the mighty name of Jesus, be strong and be blessed, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating balang Panginoon. Tumayo po tayo at tayo po ay magpaabot ng taos-pusong pasasalamat na yung ating mga idinalangin. Ito po ay sinampalatayanan na po natin. Ito po ay atin na pong kakamtin, mga minamahal. At ibabot natin ang pinakabatas na pagpupuri, ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, buong puso. Praise God, sa mga makakatalon pa, tumalon po tayo ng buong lakas. Sigaw natin ng buong lakas ang katagang hallelujah, praise the Lord. Sama-sama po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Purihin ng ating balapay. Sa mga bisita po natin ngayon, mga minamahal, palapitan po natin sila. Praise God, pinagpala po yung mga baguhan ngayon. Sa mga viewers po natin, mga minamahal, sa mga viewers po natin,
na ngayon lang po nakatungay sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala po tayo ng ating mahal na nandito po mayroon pa tayong baguhan. Palakpakan muna po natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo sa lahat po ng mga baguhan ngayon at sa mga viewers po natin ngayon na ngayon lang sa nakatungay sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa inyong pagtanggap, mga minamahal ko dito po, magsisimula na kayo po'y magiging tunay na anak na ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa katotohanan, nilalang ng Diyos lahat ng tao, mga minamahal ko. Subalit, ang katotohanan, hindi lahat ng tao, nilalang ng Diyos ay anak niya. Sino po yung kanyang tataguri ang mga anak? Sabi ng 1, Kapitulo 1, talatay 12, datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Doon pa lang pala, magsisimula, mga minamahal ko, na ang tao ay magiging anak ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong pagsampalataya at pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat po maganap po sa inyo. Ano-ano po ito? Unang-unang tinatawag na pananampalataya. Dahil hindi kinakilulugdan ng Diyos ang hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, talatay 6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kadugod-dugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Kanya, kinakailangan sumampalataya na mayroong iisang Diyos lamang po pala ang dapat sampalatayan, pagtiwalaan ng tao. Sino pong nag-iisang Diyos? Ang Diyos na nasa langit, iniwan niya yung gintong trono sa kalangitan, nag-anyong tao. Praise God, hanggang siya po pinako sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang akuin niya lahat ng kasalanan ng buong mundo. Walang iba ang ating napakabayad na Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nag-iisang Diyos ang dapat sampalatayanan, pagtiwalaan ng tao. Wala nang iba. Purihin ang ating mga Panginoon po. Yung unang-una, pangalawa po, yung tinatawag na pagsisisi. Mga minamahal ko, ang pagsisisi, ito po'y utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na dapat pong talikdan ng tao ang kasalanan, mga minamahal ko, dahil sabi ng Banal na Kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga minamahal. Hindi ibig ng Diyos ang tao ay mapahamak. Kaya ang Diyos ay patuloy na nanawagan sa tao, mga minamahal ko, na ang tao kinakailangan talikuran ng kasalanan, mga minamahal. Purihin ang ating maka Diyos na pagsisi ang nais ipagawa ng Diyos, mga minamahal. Hindi na paulit-ulit na ginagawa ng mga ibang mga tao kapag nagkasala sila ngayon. Bukas maya-maya, nandun naman sa kasalanan. Pabalik-balik sa kasalanan, yan po yung tinatawag na pagsisising makatao. Yan ang ayaw na ayaw ng Diyos na gawin ng tao. Gusto ng ating mga Panginoon, maka-Diyos at banal na pagsisisi. Totally tatalikuran ng kasalanan. Ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay tapat na Diyos. Kaya tayong tulungan ng Diyos. Kaya po kayong tulungan ng ating mga Panginoon talikdan ang tinatawag na kasalanan. Praise God. Yan po yung pangalawa. Pangatlo po, ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamalapin Panginoon, ang bautismo sa tubig, hindi po panibagong relihiyon ito. Praise God. Kundi ito'y napakalagang utos, mga minamahal ko, na dapat pong maisagawa ninyo, maisagawa lahat ng mga tao. Sabi dito, sabi ng Banal na Kasulatan, dito mapapatawad, maugasan ang kasalanan ng tao, at higit sa lahat, siya po'y makakapunta sa kariyan ng ating malapit. Sabi ng Gawa, Kapitulo 2, talatay 38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo ngayon at magpabautismo sa pangalan sa Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Doon magugasan na inyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabihin, kapag nabautismo kayo, sasain niyo yung kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ng ating mga Panginoon. Siya po ang magagay sa ipapatnubay sa inyo, mga minamahal. Purihin ng ating mga Panginoon, ipaparamdam ng Diyos yung kanya pong pagmamahal. Praise God. Yan po, mga minamahal ko. Sabi ng 1, Kapitulo 3, talatay 3, hanggang 5, maliban ng tao, ay di ba'y pangalak sa tubig at Espiritu kailanman, hindi siya makakakita. Lalo tigit, hindi siya makakapunta sa kariyan ng Diyos. Ang kariyan ng Diyos, ito po yung buhay na walang hanggan, na pinangako ng Diyos sa lahat ng mga magiging anak pa niya, mga minamahal. Purihin ang ating wala pa. Yun po. Pangatlo, pangapat po, ang Diyos na po magsasagawa dyan ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita nyo kanina, ba't nakakaiyak? Bakit umiiyak sila? May nanginginig? Hindi po gawa ng tao ito, kundi ito'y gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise God. Kapag kayo magpabautismo, magpapatuloy, ang Diyos mismo ang magsasagawa nito. Iiyak kayo sa kagalakan, mga minamahal. Praise God.
ipaparamdam lang yung Diyos nang hindi nyo pa naranasan magmula nang kayo po'y naging tao, mga minamahal ko, ipaparamdam ng Diyos yung kanya pong pagmamahal. Iiyak kayo sa kagalakan, mga minamahal, kapayapaan. Praise God na hindi masayod na ibang kaloob ng Diyos. Kaya sa oras na ito, itaas niyo po yung kanang kamay niyo sa mga baguhan, sa mga viewers po natin na sa inyong mga tahanan. Itaas niyo po yung kanang kamay niyo po, sumunod kayo sa maikling panalangin na sasambitin. Sabihin niyo po, Mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito. Napakinggan ko po ang ebanghelyo ng kaligtasan na ito po ang banal mong salita. Narito po ako ngayon, isang taong makasalanan, lubos na nagbabalik loob sa iyo, lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoong Yesus, ugasan mo po lahat ng aking kasalanan sa iyong pong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, iligtas mo po ako, 10 na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Yesus, na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Ipanalangin po namin kayo, ipanalangin po natin ang ating mga bisita, ang mga viewers po natin. Opo, dakila pagpala po namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa pagulan dalayan namin, namin kagalagalan namin, Mahal Pastor. Patawarin mo po mga magiging anak mo, Mahal Panginoon. Patawarin mo sila, gawin mo silang tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang ganggan, Mahal Panginoon. Tulungan mo po sila na siya po, hallelujah, ay makapagpatuloy, Mahal Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon, sila pa ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ligtas mo po sila ngayon. 10 na kalma sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating po makaupo na po kayo. Praise God. At pagkatapos po ng ating balalagawain, mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalaking Kristo. Mayroon pong, huwag po kayong mag-alala sa inyo pong kasuotan. Mayroon po tayong robe na damit upang hindi po babasa ang inyong kasuotan, mga minamahal. Mayroon pong mag-aalalay po sa inyo, sa lahat ng ating mga bisita po ngayon. Magpabautismo po kayo. Purihin ang ating po pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa oras na ito, tuloy-tuloy na po tayo sa balalagawain po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa darating na April 4 and 5, mga minamahal, ito na po yung 2 araw na Spiritual Revival Crusade. Diyan po sa bayan po ng Hirona. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating makapatiran, mga minamahal, kung makipagkaisa po tayo, makibalikat po tayo, sa pangangailangan pinansyal na sa darating po na Banal na Krusada, sa darating po na bukas na po, March 23, ito po yung unang araw ng ating pong pagsasounding, mga minamahal. Kaya sa lahat ng ating makapatiran, huwag po nating paghinayangin yung ating patuloy na ibinibigay sa gawain ng ating mga Panginoon habang tayo nagbibigay lalo na po sa panahon na ganito, mga minamahal, ang Diyos ay lubos na malugod sa inyo, hindi po maglikat ang Diyos sa inyo na magpapala po sa inyo. Ibabalik ng Diyos sa maraming beses po sa inyo, mga minamahal, sa lahat ng ating makapagkaya. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin sa lahat ng ating makapatidan, mga minamahal. Purihin ang ating mga Panginoon at tayo po'y may special offer, magbigay po tayong lahat, mga minamahal. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama, ang Diyos na pinagbubukulan, pinanggagalingan, lahat ng uri ng pagpapala. Narito po kami sa amin po sa pisyong ibibigay. Special offering na lalaan po namin, O Diyos, sa nalalapit mo, Banal na Krusada, Mahal na Panginoon. Narito po lahat ng mga anak na patuloy na umiibig at nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa iyong gawain. Basbasan mo po, O Diyos, ang kanilang ibinibigay sa oras na ito. Ibalik mo po na makalibong beses sa papawalang physical, material, papawalang spiritual, sa makapatiran po namin gustong magbigay dahil sa kawalan. Huwag mo kaya na sila malatili sa kadunggalagaya, bagkos amuhin mo po sila sa kahirapan, pagpalain mo din sila upang sila din na magamit mo sa pamamagitan ng pagbibigay. Mga prayer request, spoken prayer request ng aming makapatiran, akalamahin din na papapal sa madaling panahon. Tuguloy po sa ibang kaparan. Ito po, I'm Sabo Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night. The reason for singing. You bring the joy to my life, and you make it better and better. Oh.
magpala po sa inyo. Tuloy-tuloy na po tayo. Praise God, sa darating po na April 28, mga minamahal. Saturday po ito. Ito po yung practice for Holy Supper. At sa March 29, ito po yung ating Holy Supper. At March 31, mayroon pong adjusted midweek service, mga minamahal ko. Ito po yung gagawin po na Tuesday. At magsisimula po ng 1:00 ng hapon at 5:00 ng hapon. At April 2, ito po yung ating pong Thursday po yan. Ito po yung ating foot washing. Start po yan ng gawain ng ating po yan 3:00 ng hapon. Magtatapos po ng 8 o'clock in the evening, mga minamahal. Purihin ang ating po pinakamamalapoy. So, inulit ko po sa darating na April 4 and 5, 2 araw pong Banal na Krusada, Sabado at Linggo. At bukas, ito po yung ating pong unang araw ng sounding. Mayroon tayong counseling, mayroon tayong lehas after po natin gawain. At sa mga tumamaga po kanina, magpabautismo po kayo upang labos po kayong pagpalain ng ating. Tumayo po tayong lahat, tayo magpapasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa pagtatagumpay, ipinagkaloob ng ating napakawalang Diyos na tayo pinagtagumpay ng ating mga Panginoon. Tayo malawalahating natapos. First God, yan po sama-sama natin pasalamatan sa ating napakabay na Diyos na sama-sama po tayong manalangin sa paglisan po natin sa balal lugar nating mga Panginoon. Tayo makawalahating makauwi, naligtas sa ating mauwi. Na aking tinatawagan, ating kapwa magagawa, ating Brother Kim Carson sa kanya pong pananalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher. Mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating pagtatapos. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilan magpala namin masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal, Panginoong Jesus, lagi po sa mandalangin ng aming minamahal, ginagalang mahal na Pastor Evangelista With Estrada Almeida. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos matagumpay ang balagawain sa araw to. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng balagawain. Kami sinama mo na napakatamis at bala pasyensya. Ito yung aming kalakasan. Kagalakan namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po mag-isa yung mga balang salita. Amin na pag-aralan, silbi pagkain na amin nagugutom ng kaluluwa. Maraming salamat po. Aming pinakamamahala, Panginoong Jesus. At sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang mahal na Pastor Evangelista With Estrada Almeida, amin dalangin sa aming pagsamantalang pag-iwalay, kami pag-ingatan mo sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Iluwi mo po kami sa lahat ng mga uri ng disgrasya at kamukha at pag-ingatan at pagpalaan bawat sa amin. Ang lahat nito yung amin dalangin sa makapuring pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but there's Jesus loves you more and more. Ang biyay po pala sumating lahat. Sa hapong ito, pagpalain po tayo. Ating dakilang Diyos na buhay. Yes, I love you.